Halong Lib sa lahat ng Alpaca Parol, Luzon, Visayas, Mindanao, International. Ako po si Chris Pitauto ng Alpagama NCR. Gusto ko lang po mag-testimony regarding po sa away namin ni Fake Acro Maxi Boyo yung Chihuahua. Ako po, gusto ko lang ipaalam sa inyo na lahat ng pinopos ko regarding kay Max Sebo ay galing din po yun sa kanya. Kaya po nabulabog ang pagka-acro niya dahil sa mga form na ginawa niya na nagpapatunay na talagang peki po siya. Doon nalaman na isa siyang peki, na nabulabog yung mga ginawa niyang COC na mga mekos-mekos. Doon lumabas ang tunay na pagka-fake acro niya. Kasi wala pong acro na papasok na 3 bit survive. Kahit kanino po kayo magtanong. Kasi questionable po yun. Kasi tayo, kahit saan tayo pumunta, pag pumasok tayo ng acro, alam natin kung kailan tayo pumasok. At kung sino ang witness natin, kung sino nandun, kung sino ang presidente, kung sinong pumalo, nandun talaga. Pero yung kay Max, talagang certified na kolorum po siya. Wala po siyang binabanggit, kundi si Mike Velasquez lang. Pinuntahan ko na po yan, siniyay ko na po yan sa ANU. Yung presidente ng ANU, si Senior Brad Beng La Peña, inimbestigan ko na po yan. Kasi siya po dati ang presidente ng 1990 sa ANU. Tinanong ko po yan. Talagang nagpapatunay talaga si Max na hindi po talaga siya ANU at saka hindi po siya nag-aral ng ANU. Kasi subay sa investigation ko po sa ANU, hindi po siya nag-aral doon at saka hindi po talaga siya nakapag-graduate ng elementary. Yun din ang sabi ng mga kamag-anak niya at saka yung nanay niya. Kasi yung dating kalibing partner niya, inimbestigahan na rin namin. Nagtugma-tugma na lahat ng mga kalokohan niya sa kapatiran. Pati kay si Scott, kumanta na rin, nagsabi na rin regarding din sa Sabalo at saka yung sa pagka-acro ni Max. Yun po ang totoo. Kaya lahat po na pinopost ko regarding kay Max, totoo po yun na hindi po talaga siya litimong acro. Kasi saan ka makakita ang acro na 3 death survive? Ang acro, pag pumasok ka, isa ka lang beses papasok. Pwede ka magpa-welcome sa iba-ibang chapter. Pero yung sinasabi niya, survive siya ng 1986, 1989, 1990, kalokohan po yun. Ang masaklap pa yan, isa pa, wala pong nagbabout sa kanya kung sinong pumalo sa kanya, kung saan lugar. Yun po ang nagpapatunay na peke siya. Kasi product po siya ni Mike Velasquez. Kasi si Mike Velasquez, nagkapayaan na lang yan. Kaya ganun, inaano siya. Pero wala pong may nagsasabi. Kasi kahit kanino, sinong litim mo ako na pumasok, alam. At saka maraming magsasabi na, oy, si ano yan? Kasama ko nan. Nakita ko nung sinurvive yan. Ganun, ang totoong litim mo ako. Yung kay Max, magaling lang siya bumuka kasi ang kapanahonan nung 90s, sabi ng mga 90s na mga senyores, yan si Mike, utusan lang yan nila Mike Velasquez. Kaya alam niya ang patakaran ng acro, kaya alam niya yung mga kilala niya, ginagamit niya. Yun ang history, pero hindi po pala siya tunay na acro. Kaya magaling lang si Mike Seboyo yung Chihuahua gumawa ng kwento dahil maboka lang siya. Pero sa totoo, hindi po talaga yan litimo. Or dahil sa Sabalo, sinasabi niyan Sabalo, doon sa harap ng bahay nila na tawag na Triskill yun, kinausap po namin yun. May video kami noon. Yan si Max, hindi talaga yan acro. Ang grupo pala niyan, Crazy Boys. Ugly Boys ba? Crazy Boys. Parang ganyan, yung ganggang sa Sabalo. Pero hindi yun talaga acro. Yung mismo nagsabi yung kapitbahay nilang Triskill yun doon. Kasi ang Sabalo, ang may chapter ng Sabalo, 2 lang. Crime Magic 5 at saka Triskill yun lang. Pero maraming acro sa Sabalo, iba-ibang lugar. Yun ang totoong history.
Hindi wala pong Sabalong 1991. Kaya ngayon nagsalita po ako para malaman nyo kasi baka matagal ko na yung pinopost kasi kasalanan niya ng mga litimong akro na kumukup-kup kay Max. Na alam naman nila na fake si Max, kinukup-kup nila si Max. Kaya lumalaki ulo ni Max dahil sa negosyo din ni Max. Kaya ginagamit niyang kapatiran Alpha Kaparo. Kaya ako, isa rin ako na biktima ni Max na naloko dahil nagpanggap siya na pulis. Sinuportahan ko sa Sabalo lahat ng kalokohan niya, pagbabaklas ng tarpaulin. Pinaglaban ko yun sa barangay, kami ni Tol Rodel, ni retired Master Sergeant Rodel Ramos. Kami ang nakikipag-anuan doon. Pati pag-spray ng pagsira ng logo sa Hipon Chapter. Kagagawa ni Max yun. Siya mismo ang nag-utos. At yung mga anuan doon sa Tanigi. Ganon ginagawa niya. Isa ako na nabiktima niya pero nagsisilang ako na sumanib ako sa Sabalo. Pero ngayon hindi niya na ako mauto dahil alam ko ng history niya na ang habol niya lang sa kapatiran Alpha Kaparo ay personal na interest. Kasi binigyan ko siya dati ng project, nirecommend ko sa Rhode Island, birthday niya. Pagdating ng project, sabi ko, Brad patawag ko sa kanya noon. Hindi ito magugustuhan ng Rhode Island tsaka Alaska kasi ang Alaska Scripture tsaka Rhode Island pag once na magpa-project sila, magbigay sila ng project, logo lang nilang nakalagay doon. Pagdating doon sa event, ang daming logo, ang daming sponsor niya, ganun ang ginagawa ni Max. Kaya ako, tumawilag ako. Ngayon, nagkabukwatan na sa Sabalo. Ngayon, sinipa siya nila Brad Rodel, yun, nila Mars Kylo, lahat ng Sabalo, lahat ng Kamanaba, sinipa siya, lahat ng CPGS, ginawan siya ng memo na hindi siya tinatanggap bilang DGS, sinusuka siya dahil sa kababuyan niyang ginagawa niya sa kapatiran ng ani ng Alpha Kaparo. Diyan siya na lang mag-stay sa International Wheelchair Foundation yun. Doon siya nababagay. Pwede pa. Pero sa Alpha Kaparo, wala na. Hindi na siya makakano. Kagaya sa amin ng mga litimo, sinusuka namin siya sa Kamanaba. Kahit ako, sumusuporta ako sa Kamanaba, sa mga project, mga event nila, sa Acro Medical Team namin. Ganun lang kami kasaya. Ngayon, hindi kagaya nung una, na sumanib kami kay Max, puro sakit sa ulong binibigay ni Max sa amin. Kasi lahat, gusto niya, lahat ng kalaban niya, kalaban din namin. Hindi pwede yun kasi akro tayo. Dapat tayo, wala tayong pinipili kasi humanitarian tayo. Yan ang tunay na litimo akro. Long live Alpha Kaparo. Tatak Alpha Gamma CR. Long live. God bless. God is good all the time.